Dumating. Yung iba kasi may mga karamdaman, mga kapatid. Kagabi kasi kami kunti lang kasi sila ay may mga karamdaman yung iba. Yung iba ay nandoon sa Ilocos kasama ng ating lay evangelist, si Brother Ray Bida. Yan po, kaya po rin Panginoon. Isama rin natin sa panalangin na mayroon siyang 2 weeks crusade na gaganapin sa La Union. So, kaya ating pagpapalinalangin ng ating evangelist na siya ay patuloy na magkaroon ng kalakasan, magkalooban ng kalaman mula sa langit at patuloy na makapaglaganap ng pabalita ng Diyos. Puri ng Panginoon. No, at maraming salamat dun sa mensahe ng awit na kung saan gusto ng mensahe sa awit ay maghingi tayo ng lakas sa Panginoon. Ano po? Kaya wala naman tayo magagawa mga kapatid eh. Kung hindi tayo nalapit sa Panginoon, yung ating lakas natin kailangan hingi natin sa Panginoon. Kaya purihin ang pabalita sa awit. No? Thank you so much, Sister Uli. Yan, medyo mahina ng ating mga kapatid. Yung gig. Kundi lang ang gig. Kaya yun po mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ay gusto kong dalhin sa inyo na mayroon akong naalala na isang kwento na kung saan nung ako ay estudyante pa sa Mountain View College. Habang nandong ating igsoon ay patungo sa simbahan mga kapatid. Lakaw lang kasi bundok yung Sister Maggie. Kasi may nakabot dito sa inyo mga kapatid sa MBC, sa Kilangi, no? Kilangi Church. Along yan mga kapatid sa ating farm na rice farm sa Mountain View College. At paakyat pa ng kaunti papunta doon sa Kilangi. Therefore mga kapatid, isang araw ng Sabado ay ang inyong likod ay pinadala ng Mountain View doon sa simbahan ng Kilangi. At doon sa aking pagdalo doon mga kapatid, maaga pa kami doon mga estudyante, 5 kami na estudyante. Merkulis pa lang, naghanda na ako ng aking mga kasama at ating ibinibigay na sa admin na ito ang ating magkakasama pag-out sa araw ng Sabat papunta sa local church. Kasi ang bawat estudyante doon mga kapatid na theology ay binibigyan ng isang church, aalagaan niya sa buong semester. First semester. No? Napakaganda mga kapatid. Ang lingkod ay semester pa lang. Binigyan agad ng isang tuka. No? Kaya isang araw ng Sabado ay habang nandoon ako sa iglesia, kukaunti pa lang ang mga tao, may dumating mga kapatid sa isang matanda. Pagdating yung matanda, hingal na hingal ang matanda. Papunta sa simbahan, paupo. Sabi, iksoon, lisod na ang akot ni init, naagianan sa karundag. Pagdo ko diri sa simbahan, ano ko ng isang disgrasya daw. Doon mga kapatid, ang sakayan, bike lang. May mga motor yung mga mayaman, pero yung parang yung mga ating mga insuran, bike lang mga kapatid. Yung matanda habang naglilakaw siya, ato sa church, may bisikleta na nawala ng preno, nabangga ato ang insuran. Pero masyad, yung kiri sa atin, nahimatay ba? Sabi nahimatay sa Tagalog? Nahimatay ba na? Oo. Parang hindi sa mga nawala sa malay. Nawala na. Pino, tabangin mo, ato ko simbahan. Nawala. Tindog sa mga doon, lakaw sa ato. Makawit simbahan na rin, experience yan. Tistin mo rin. Grabe. Mga kapatid, ang ako na agyan, gisog ka ano. Hapit na kong mamatay. Sabi, pero salamat sa Ginoo. Iyaw di tagaag. Lakas. Para makatuloy ako adto sa simbahan. Makita ko ang Ginoo. Sa simbahan pa lang ako na ang Ginoo. Gusto makita ng ato mga kaigsunan dito. Dire sa ato. Kita may gusto ato simbahan. Makita sa Kristo. Si Kristo kasi sa kaugalan niya ng produksyon. Hindi na siguro mga kapatid. Apa? Ay, sasala ako sa board. Susunod na. Ay, dapat magtigil ako sa balik. Payag pa kayo mga kapatid na ako magtigil na? Okay. Salamat po. Salamat po. Ang aking dadalhin sa ng paiksi lang mga kapatid. Kasi naalala ko, ang isang sabi ng isang preacher, isang tingkod ng Diyos,
nakawala na ngayon at naiwan sa akin isipan ang kanyang mga salita na yun. Sinabi niya sa akin, na habang siya nag-almusal sa araw ng Sabat, ang kanyang outline mga kapatid ay pinatag sa lamisa. At habang siya nagkakain, yung kanyang aso, kinain! Yung isang page na lang ang natira. Pagdating niya doon, yung kanyang outline na ginawa, isang page na lang. Kaya yun na lang ang aking dadalhin sa inyo sa mga ito. Isang page na lang. Kinain ng aso eh. Kaya ito ang aking dadalhin sa inyo. Kaunti lang ito. Kaunti lang ito. Kaya ate masasabi, kasi kinain ng aso. Yan mga wala isang paalala lang sa inyo. Na kung minsan, tayo ay nakakalimot. No? Alas 11 dapat tapos ang porter, tapos ako si Kirmage. No? Bago na tayo magsimula mga kapatid, tayo manalangin. Tingin tayo ng gawin sa Diyos. Amang banal, maraming salamat po sa araw ng Sabat. Sa aming pag-aaral, Ama, hiling namin na kayo magsama sa amin, ituro mo sa amin ang lahat ng katotohanan, Ama, upang sa aming pagkalakay ng inyong mga salita, patuloy namin tumanawa, Ama, at patuloy naman magbigay sa amin ng inspirasyon sa aming paglilingkod sa inyo. At mahanda ang bawat sa amin sa pagdating ninyo sa ikalawang pagparito at walang isa na mawala sa amin kundi sama-sama kami, Ama, na makasama sa langit na bayan ang inyong hinanda sa inyong mga anak. Itong aming hiling, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po mga purihin po, Panginoon, na ang aming ibabahagi sa inyo mga kapatid ay yung talata na ibinigay mo doon sa ating scriptural reading kay Brother Hildo Puti. Ang pinakahuling aklat mga kapatid ng banal na kasulatan at pinakahuling kapitulo ng kasulatan. Doon natin matatagpuan. Anong sabi? Ang liko ay magpapakaliko at ang masama ay magpapakasama. At ang matuwid ay magpapakatuwid at ang banal ay magpapakabanal pa. Mga kapatid, ang talatang ito ay dito natin kukunin sa loob ng iglesia ng Adventista. No? Sa ating kapanahonan mga kapatid, mayroon tayo dito mga kapatid na liko. No, wag na magsamaan loob ninyo mga kapatid. Minsan ako naglilikot eh. Diba? Kaya mga ating tingin ng kapatid, hindi, susundahin ka sa atin para makita mga kapatid ng talata. Ano ating gagawin? Wala ka naman. Yung may liwanag. Isa lang yan eh. Ang sabi ng talata mga kapatid sa ibang salin. Dito sa aming may mga salin na ibang salin. Anong sabi dito? Ang sabi dito, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. No? Sa ibang salin, ang liko ay hayaang magpakaliko pa. Mga kapatid, sa ating kalagitnaan ay mayroon tayong mga kapatid na liko ang isipan. Nagdamit tupa, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Naalala ko mga kapatid, ang kursada na ginanap dito sa atin. Nagkaroon ng baptism 19. Ang tumanggap kay Kristo. Pagdating ng panahon, ang lumabas sa iglesia, 20. Bakit mga kapatid? Liko! Liko! Mga kapatid, tunay na realidad nangyari sa iglesia na ng payong. 19 ang nabautisma, ang naglabag, lumabas sa iglesia 20, kasama ang speaker. Mga kapatid, totoo, gusto nyo malaman kung sino yung speaker? Si Brother Ronald. Nawala na! Eh mga kapatid, it is a true and real story that happens in our church ng payong sa iglesia. Ang liko ay magpakalimpa. Hayaan ang liko ay magpakalimpa pa. Mga kapatid, yan ang mga uri. Dito mga kapatid, yun pala ang ating pamagat na ginawa dito ay 119 verse 155. Sundan po ako nila mga kapatid. Kung meron kayong mga Bible. Awit 119. So, para magpugang ng Diyos mga kapatid ha.
Yan po mga kapatid. Awit 119, verse 155. Ang kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga batas. Mga kapatid, ang mga liko ay magpakaliko pa. Bakit? Hindi nila hinahanap ang utos ng Diyos. No? Sapagkat ang tao na gustong lumakad sa matuwid, hindi liko, ay mayroong kaakibat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Diba? Totoo yun mga kapatid? Grabe, no? Ang sabi ni Santo David, walang kaligtasan ang mga masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang batas ng Diyos. Oh, napakaganda mga kapatid sa talata. No? Saba, no? Dagdagan natin sa awit 32:12. Kay Santo David pa rin. No? Awit 32:12. Siya. At 37 pala mga kapatid. 37. Will. 37 ka. Medyo mahina na talaga ang memory ng yung kapatid mga kapatid. 12. No? 37 verse 12. Ang sabi dito, ang masama ay nagpapakana laban sa matuwid. Totoo mga kapatid, hindi. Ang masama ay nagpapakana laban sa mga matuwid. Yan, sa Bautista yan. Ang sama na upan mo sa Bautista, walang galang. Di ba mga kapatid? Kung sino ba yung sumusunod sa utos ng Diyos, sinasabi pang walang galang. Naalala ko nung kami kabataan pa, habang nalalakad patungo sa simbahan, 7 kilometers ang nilalakad patungo sa bayan para manimbahan sa Panginoon sa araw Sabat. Ang sabi ng mga bata, sa Bautista, walang galang, kung kumain, walang tinggan. Ang grabing panuya. Panuya mga kapatid. Sabi ko sa mga kapatid ko, kami, mga kapatid, 4 na kapatid. Ako pa 3. Yung aking mga kapatid, at wag hayaan mo yan. Doon ang tao yan. Sabi ko, una kayo kuya, una kayo. Habang nauna yung mga kuya, bitbitin mo, pananghalian, bitbitin yung mga Bible. Una sila, ako wala akong dala. Pahuli ako, pahuli. Nandiyan yung mga bata nag-focus sa akin. Sa Bautista, walang gana. Sige, walang gana. Ako inyo, binabato pa ako. Pulot din ako mga padal ng bato. Dalawa. Sige, lapit. Tapos pagsisigaw nila mga kapatid sa Bautista, wala kang lingunan ko sila at inaabot ko sila mga kapatid. Nung malapit na, binato ko at tinamaan sa ulo. Iyak! No? Yan mga kapatid. Nagdali ako ng kaaway. Pinatulan ko. Mga kapatid, no? Kasi sila mga kapatid, ang gawa nila, naggagawa sila ng paraan upang ang mga taong nagtutuwid sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maakay nila, maging katulad nila. Pag-uwi namin nung hapon, inabangan kami ng tatay. Sabi, yung mga sa Bautista, abangan mo yun, dyan dadaan yun eh. Ay, alis kami mga kapatid, ano na, kami mga kapatid nung parang na yun, alis kami simbahan paglubog ng araw. Lalakad kami, naghanda na ang tatay ko ng sulo, yung dahon ng niyog na tinalian at sinindihan, pauwi kami sa aming bahay. Gabi na. Inabot pa kami ng harang ng isang pamilya. Yung anak mo, binato yung anak mo, may tama sa ulo. Kaya mga kapatid, ano po? Nakakasakit kasi mga kapatid, sa ating pamumuhay dito sa limutan. Minsan tayo tinutira. Minsan hindi tayo makakagunta, hindi tayo makapag-pasensya, makapag-tiis. So, biktima, pagdating sa bahay. Dapa! Ubad ang pantalon. Ang tatay ko, ang lupit ang tatay ko mga kapatid, magdisiplina sa bahay. Grabe! Kaya sabi sa akin mga kapatid ko, guys, magtinong ka na. Kaya mga kapatid, ang yung lingkod, kahit hindi ako nakatapos, ako gusto maglingkod sa Panginoon. Theology ang ginawa ko, parang hindi ako nakatapos, brother ulit. Gawa na. Kaway.
Kaya mga kapatid, dako tayo doon sa mga iko at sa mga masama. No? Ang sabi ng David sa talatang 12, ang masama ay nagpapakana ng laban sa matuwid at ang mga ngipin nito sa kanya ay nangangangalit. Halos galit na galit pa sila. Kung paano lihisin ang banal, lihisin ang tao dahil sa... Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.